Gandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin sa videong ito ay ang asignaturang Pilipino. Ito ay MELC-based lesson na ang layunin ay nagagamit ang naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Sa araling ito, mapag-aaralan ng bata ang una, pagtukoy sa pangunahing ideya sa napakinggan o binasang teksto. Ikalawa, maiugnay ang sariling karanasan sa napakinggan o binasang teksto. Simulan na natin. Tumutulong ka ba sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Ay mabuti naman kung ika'y tumutulong dahil ang paglilinis ng kapaligiran ay tungkulin nating lahat nang tayo ay makaiwas sa anumang sakit at maaliwalas pa sa paningin kung malinis ang paligid natin. Basahin natin ang ating tula. Ito ay pinamagatang Magtulungan Tayo. Sabayan niyo ako mga bata. Tayo nang maglinis ng ating bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan, hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging nagtutulungan. Kaya nga, kumilos, bata man o matanda, huwag hintayin, sakit ay mapala, laging isaisip, maglinis sa tuwina, pagtutulungan ang susi para guminhawa. Naintindihan niyo ba ang tula mga bata? Kung ganoon, kunin niyo ng inyong kwaderno at ating sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Una, kanino ay pinatutungkol ang tula? Dalawa, bakit kailangang maglinis ng paligid? Tatlo, anong nais gawin ng sumulat ng tula? At ikaapat, anong pangunahing ideya ng tula? Pag sinabing pangunahing ideya, ano yung pinakabuod na pinag-uusapan sa tula? Kalima, saang bahagi ng tula makikita ang pangunahing ideya? Tandaan niyo mga bata, ang pangunahing ideya karaniwan niyang nakikita sa unahan, sa gitna o sa hulihan ng tula, kwento o sa mga talatang binabasa. Kaanim, batay sa iyong karanasan, ano ang maaaring gawin upang makatulong sa kalinisan ng paligid? Ikaw naman ang bumasang mag-isa ngayon sa teksto. Pagkatapos ay sagutan mo ang mga katanungan sa iyong kwaderno. Narito ang mga katanungang iyong sasagutan. Una, anong patapong bagay ang makikita sa ating paligid? Ikalawa, bakit ito hinahayaan ng mga tao? Tatlo, ano ang mangyayari kung maraming basura sa ating paligid? Kaapat, sino ang hinihiling na kumilos at magkaisa? Ikalima, ano ang pangunahing ideya ng kwento? Kaanim, saang bahagi ng kwento matatagpuan ang pangunahing ideya? Kapito, batay sa iyong karanasan, ano ang maaari nating gawin para mabawasan ang ating mga basura? Sa gawain ito ay sulat mo lang ang check kung naranasan mo na ang pahayag at X naman kung hindi. Una, nagtatapon ako ng basura sa tamang tapunan. Ikalawa, inuuwi ko ang aking basura. Ikatlo, tumutulong ako sa proyektong pangkalinisan sa aming barangay. Ikaapat,
Hinihiwalay ko ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ikalima, tinatakpan ko ang basurahan upang hindi mangamoy at maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo. Basahin at piliin ang pangunahing ideya o kaisipan ng teksto. Isulat ang titik ng tamang sagot. Sulat mga sagot sa iyong kwaderno. Una, ang dengue ay maiwasan kung iba yung pag-iingat ay isaalang-alang. Palitan ng madalas ang tubig sa florera. Linisin ang loob at labas ng bahay. Maging malinis sa tuwina. A. Palitan lagi ang tubig sa florera. B. Maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang dengue. Kapag may sipon o ubo, iwasan ang pagdura kung saan-saan. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing nang hindi makahawa ng iba. Uminom ng maraming tubig at magpahinga. Alin dito ang pangunahing ideya? A. Ang mga dapat gawin kapag inuubo at sinisipon. B. Uminom ng maraming tubig at magpahinga. Ikatlo, ugaliin ang pagkain ng mga prutas at gulay. Maraming bitamina ang nakukuha sa mga ito. Nakatutulong din ang mga ito upang mapanatiling malusog ang katawan. Alin ang pangunahing ideya nito? A. Ang mga prutas at gulay ay may maraming bitamina. B. Kumain ng prutas at gulay upang maging malusog ang katawan. Ikaapat, uminom ng 8 o higit pang baso ng tubig sa araw-araw. Nakatutulong ito para sa mabilis na pagtunaw ng ating kinain. Nasosolusyonan nito ang pagtigas ng dumi sa loob ng katawan. Alin ang pangunahing ideya? A. Kabutiang dulot ng sapat na pag-inom ng tubig. B. Bilang ng iinuming tubig araw-araw. Ikalima, iwasan kumain ng junk food at pag-inom ng nakalatang inumin. May mga chemical ito na hindi mabuti sa katawan. Alin ang pangunahing ideya? A. Iwasan kumain ng junk food at pag-inom ng nakalatang inumin. B. May mga chemical na makukuha sa junk food at nakalatang inumin. Anong iyong natutunan ngayon sa ating aralin? Paano mo magagamit ang nauna mong karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto? Natutunan natin ngayon sa ating aralin na ang teksto ay may ipinahahayag na ideya. Nakatutulong ang pagbibigay ng pangunahing ideya upang maintindihan ang nilalaman ng narinig o binasa. Ang pangunahing ideya ay maaaring matagpuan sa pamagat, sa unahan, sa gitna at huliyang bahagi ng teksto. Nakatutulong sa pag-unawa ng pinakinggan ang pag-uugnay ng narinig sa sariling karanasan. Tukuyin ang pangunahing ideya sa mga sumusunod na talata. Piliin lamang titik ng tamang sagot. Sulat niyo ulit ang inyong sagot sa inyong mga kwaderno. Una, si Donna ay mabait at magalang na bata. Sa lahat ng oras ay gumagamit siya ng magagalang na salita. Hindi siya nakikipag-away kaya marami siyang kaibigan. A. Gumagamit siya ng magagalang na salita. B. Si Donna ay mabait at magalang na bata. Ikalawa, magkaiba ang kambal na sina Rina at Roy. Palaaral si Rina, lagi niyang binabasa ang kanyang mga aralin. Palagi tuloy matataas ang kanyang mga marka sa paaralan. Taliwas naman sa kanya si Roy. Mahilig siyang maglaro. Madalas ay lumiliban pa siya sa klase para lang makapaglaro. Kaya naman, marami sa kanyang marka ang bagsak. Palagi tuloy siyang napapagalitan ng kanyang ina. Ano ang pangunahing ideya? A. Magkaiba ang kambal na sina Rina at Roy. B. Palaaral si Rina. Ikatlo, ang ngipin ay mahalaga. Pangalagaan ito upang hindi masira.
Ito ang ginagamit natin upang ang pagkain ay ating manguya ng mabuti. Ito ang unang proseso para sa maayos at mabilis na pagkatunaw ng pagkain. Ano ang pangunahing ideya? A. Ang ngipin ay mahalaga. B. Ito ang ginagamit natin upang ang pagkain ay manguya ng mabuti. Ikaapat, masipag ang kuya kong si Ray. Tuwing hapon ay nagdidilig siya ng halaman. Pagkatapos, siya ay nagwawalis ng paligid. Ano ang pangunahing ideya? A. Nagdidilig si Kuya Ray. B. Masipag si Kuya Ray. Ikalima, araw-araw si nanay ay maagang gumising. Nagluluto siya ng aming almusal. Niyahanda niya ang hapagkainan. Pagkatapos ay inihahatid kami sa paaralan. Siya ay maasikaso at mabait na nanay. Alin ang pangunahing ideya? A. Siya ay maasikaso at mabait na nanay. B. Nagluluto ng almusal si nanay. Ngayon ay iwasto mo na ang iyong mga sagot gamit ang mga susi sa pagwawasto. Salamat, paalam, hanggang sa muli nating pag-aaral.